So what's up mga Dabarkats, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, pag-usapan po natin itong viral issue ngayon na nangyari sa isang mall kamakailan lang, na itong isang lalaki na kumakain ng ice cream ay parang hindi ho nagustuhan ng, kahit ako hindi ko rin nagustuhan eh. Hindi ho nagustuhan ng mga netizen yung inasal niya rito sa isang bata. Na alam naman natin kasi ang mga bata kasi mga Dabarkats. Halimbawa ako yung tatay, na napakain ko ng ice cream yung anak ko. So yung ibang bata may inggit din at di naman din nila alam yung mga kanila pang ginagawa kasi nga bata pa, di ba? Pero itong gunggong na to na tatay ng isang bata na kumakain ay kung ano-ano pa pinagsasabi nung sa bata, imbis na pakainin na lang or bigyan, kesyo dun daw manghingi sa magulang niya. No, ang pangit pa rito, hindi niya pa binlurred yung mukha ng bata. So eto nga pong kinainat na, no, nakulong na nga po. Yun, karma mo. No, nakulong na nga po at ito nga yung video re-reaction na natin. At bago natin nga itong simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito yung video mga Kadabarkads. Nico Meneses ng ice cream issue. Ito na nga, kinasuhan na ng ina ng bata na nasa video. Ina ng bata nagsalita na. So pangalan pala nung nasa video na yung lalaki na kumakain na ice cream, na kung ano-ano yung pinagsasabi niya dun sa isang bata na nangihingi sa kanya ng ice cream, ay kinasuhan na ng ina nung bata, no? So buti nga sa'yo, karma mo. So panoorin natin sa yung sabihin ng nanay ng bata. Walang bata na dapat mapahamak, lalo na nagbayad ka pa sa mall para lang magkaroon siya ng magandang experience sa paglalaro para Tama. sa mental health niya. Para din sa mental health namin. Tapos meron pong tao na mananamantala at ayaw i-take down. Bakit po? Para sa views? Para sa pera? Kaya yan po ang mga dahilan. Hindi ko po maintindihan kung bakit kami pa po ang dapat mag-reach out sa kanila. Nico Meneses, uploader ng ice cream issue. Vlogger ba si Nico? Binabatikos ngayon ng isang TikToker matapos niyang gawin TikToker. ang pagpapahiya ng isang bata sa pamamagitan ng isang ice cream. Umabot na nga sa ilang milyong views ang video na ito ng TikToker na si Nico Meneses. Makikita sa video na humingi ang anak ni Nico ng ice cream habang nasa isang palaruan. Maya-maya isang bata ang lumapit kay Nico at gusto ring dumila sa ice cream. Narito ang naturang video clip. Ice cream. Hype na ice cream na to palaging may issue eh. Uy, hindi na makita anak ka. Gusto mo rin? Sabili ka sa mama mo. Sa Gago eh, no? sa ginawang ito ni Nico ang ina ng bata. Sira ulo ka, Nico. Di Castro, taga Cainta Rizal, may mga ginagawa na silang hakbang upang maprotektahan ang kanilang anak laban sa nag-viral na ice cream video. Anak, nakita namin na it's going out of hand dahil marami nang gumagamit at marami na rin pong nag-e-edit. May ads pa. Ito na yung ano na yun. Puro visit kasi itong ice cream issue na to eh. Kung nakaraan kay Vice Ganda, ngayon sa bata naman. Okay, ito. Nakita namin na it's going out and dahil marami nang gumagamit at marami na ring pong nag-edit ng video gamit yung picture ng anak ko. Kaya po, kami nagpasya na kailangan na may stop ito. Tama naman ho yun. Ito yung ano nung magulang, no? So, tuloy natin. Anak, nakita namin na it's going out of hand dahil marami nang gumagamit at marami na rin edit ng video gamit yung picture ng anak ko. Kaya po kami nagpasya na kailangan na ma-stop ito. Anya sa inalabas na video sa kanyang Facebook account nitong Miyerkules. Kaya po kami nag-post after po kami magpunta sa PNP Cybercrime. Humingi muna kami ng payo kung pwede po namin itong gawin dahil para po makapagsampa ng kaso. Dagdag niya. Sa isa pang post, sinabi ni De Castro na
Now all steps will be discreet, kagaya ng pag-take ng video sa anak ko in secret and pag-post nito for public shaming with malicious intention. Launching a shame campaign against a mother and a 4-year-old child for views. The devil is real, but my God is bigger. Caption rin nito sa kanyang ipinost, ako po si Adi De Castro, ang mama ng isang baby sa viral na ice cream video, taga-Kainta, proud tindera. Ito po ang maiksing paliwanag kung bakit po namin ginagawa ang mga hakbang namin ngayon bilang pamilya. #ice-cream, #mama mo. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. You can sue him for shaming and cyberbullying a minor. If it happened to my child, I'll do the same thing. I'll make sure I'll send him on jail. It's one thing to say his opinion, which is totally fine, but it's another thing to bash an innocent child. Nico Meneses, Mitch Ole, ano po intensyon nyo? Pumatol ng bata? Hindi po ba kayo nahihiya? Money can buy mothers talaga. Grabe. Alam nyo, ito, mga kadabar cats, mapatungkulo dito. May point naman po kasi yung magulang. Kasi una-una itong video to, panghabang buhay na ho ito. So ito alimbawa, lumaki na yung batang yon. Lumaki na siya, alimbawa 10 years ago. Pero yung video, nandun pa rin, di ba? So anong mangyayari sa bata? Ganito, mabubuli. Saan na yan? O ito, sasabihin, sa panahon pa naman natin ngayon, ang dami ng mga bullying bata. No, ito lang ikukwento ko lang sa inyo yung mga kakahinatnan nung bata sa sa darating na mga taon, no. So may kilala siya, 'di ba? Kasi kung binlurred sana 'yon nung vlogger, nung neto ni Nico Meneses na TikToker. Tignan ko nga mamaya kung sino itong Nico na to, mamaya tingnan natin kung sino nito. Ngayon, edi makita siya, "Uy, ko yung nag-viral dati Ko yung nangingi ng ice cream O, di ba? Edi mabubuli yung bata. So, doon sa point na kailangan talaga gawin ng magulang yun, nakasuhan to si Nico at karapat dapat namang makasuhan. Ang hirap kasi dito sa Pinas, halos lahat na lang binablog Pero may pati yung paghihingi ng ice cream ng bata, ibablog mo. Buti sana kung binigyan mo, okay na sana kaso sasabihin mo, doon ka sa mangingi sa nanay mo. Diba kung di man kakatarantaduhan na mindset ng meron kang Nico Meneses. Shoutout sa'yo Nico yan. Buti nga sa'yo nakasuhan ka. Hello. So ito pa yung isa sa mga video na tingnan natin naman to kay Tito Mars. Ang gay version ni Rendon Labrador. Panoorin natin yung kanyang saloobin. Basta na si Tito Mars, ba't hindi gumagana? Eto. Yung nag-upload ng basta-basta ng mga video or kahit ng picture sa social media, lalong-lalo na kung walang pahintulot ng tao, tapos or kung bata yan, walang pahintulot ng guardian or ng magulang ng mismong bagets. Okay. Kakita ko lang nito, sobrang viral issue na to sa TikTok na yung bagets, binidyohan niya tapos in-upload yung kay Nico Meneses na issue. Tignan nyo naman, merong 1.2 million likes, ang daming saves, ang daming share, di ba? So isipin nyo na lang kung gaano karaming tao yung nakakita na ng pangbubuli ni Nico dito sa bagets na to. Panoorin nyo yung buong video para malaman nyo yung eksena. Ice cream. Ayan. Ayun yung anak niya. Uy, hindi na makita anak Tapos, ayun Gusto mo rin? Sabi ka sa mama mo. Nakakaloka Di ba? Tinakpan ko yung video, yung mukha ng mga bagets. Kasi mga bata pa Siguro mga 2 to 4 years old around, I think. Baby pa yun, hindi niya pa alam yung ginagawa niya. Sobrang daming mga bully, sobrang daming mga, alam mo yun, mga pedophile, mamaya pag fantasy-yan pa yung mga bata, di ba? Kung ako, yung nanay nun, nung bagets na yun, tapos Diyos ko, nakita ko to, bullying talaga yun sis, di ba? Isang malalang bullying yun. Isipin nyo na lang, yung anak ninyo, dinala nyo sa mall para maglaro, di ba? Syempre, normally, yung mga bagets, iniiwan natin yan sa para. Pero naman yung ads. Dapat sa akin napupunta tong ads na to
Hindi kasi totoo naman yung ano, ang ano kasi doon mga kadabarkads, ang dami na kasi nang bubuli doon sa bata. Oo, kaya tingnan natin yan, Nico Meneses, tingnan natin. Screen recorder nga natin. Tingnan natin tingnan natin yung TikTok na yan. Nico. Nico Meneses. Ito pala, nakakulong na si Nico nakita niyo ba yan si screen? Kulong ka pala ngayon May ano rin siya kulong siya, nakakulong na pala siya So tingnan natin yung niya, Nico Meneses, yung account niya. Yan kasi mahirap sa inyo, upload kayo ng upload Ito, Nico Meneses. Ang dami niyang ang dami niyang tawag dito, ang dami ng video, ang dami ng mga mga kadabarkads Ang dami ng mga nag-content. Ang dami ng mga nag-content, guys. So ito ngayon nakasuhan na si Nico. Makikita niyo dyan si screen. Ito na yung ito naman po ata yung sa nanay. Okay. So wala siyang sounds. Nakapatay pala Dito po ako para magsabi sa inyo na hindi po ako naapektuhan personally ng mga comment kung ako ba ay masama o mabuting magulang. Ako po ay lumaki sa isang nanay na may sakit sa isip. Kaya bata pa lang po ako, ay sanay na po ako na nire-ridicule, pinagkakatuwaan, kinakahiya, at marami pang mga ganong pagtingin na kasanayan ko na pong hindi pansinin. Ang kinakatakot ko po ay paglaki ng anak ko, makikita niya na nang ganon pala ang nangyari. Yun na nga ba sinasabi ko, yung paglaki ng anak niya. Di ba kanina, sinabi ko yan kanina. Di ba? Sinabi ko yan kanina na sa pagdating ng panahon na makita ito ng mga kaklasmate ng bata na nasa video, aasar-asarin to malamang. At maiisip niya na wala kaming ginawa bilang magulang. Sa totoo po niyan, at 10 a.m. pa lang ng umaga ng Lunes, nakita ko na po yung video. Sinabi na po sa akin ng aking manugang. And ang una ko pong isip bilang ayoko po ng magulo at away, sinabi ko na wag na lang pansinin. Kaya lang po talaga pong nag-viral na siya. And nakita namin na it's going out of hand dahil marami nang gumagamit at marami na rin pong nag-edit ng video gamit yung picture ng anak ko specifically. Kaya po kami ay nagpasya na kailangan na ma-stop ito. Kaya lang, kagaya ng mga ordinaryong ina, ano po ba ang gagawin ninyo kapag nangyari ito sa inyong anak? Tama. Kaya po medyo may pagbagal po sa aming pagkilos at kaya po kami ay nag-post after namin magpunta sa PNP Cybercrime. Humingi muna kami ng Advice. payo kung pwede po namin ito gawin. Dahil po para makapagsampa ng kaso ay kailangan po ng pangalan at address ng tao na irereklamo ninyo. So, yun po, itong video na to ay para lang po sa kalinawan kung ano po ba talaga ang motibo naming pamilya kung bakit po namin ito ginagawa. Mga ordinaryong tao lang po kami, tindero, tindera, na gusto mabuhay araw-araw. Ang anak namin hindi pa halos nakakapagsalita dahil kagaya ng mga batang pinanganak ng pandemic, meron po siyang developmental delay. And ito po ay mukhang kinainisan na mag-asawa na nag-post ng video. Friday po nangyari yun, November 17. Kasama lang po nila kami sa playground. And ang naisip nilang gawin ay gumanti sa amin sa paggawa ng ganitong action. Hindi nila kami kinausap, nilapitan tungkol sa aming anak. Sa halip ay naisip nila
Sabado, Linggo pinalipas at Lunes i-post ang video. Kung ano po ang motibo at intensyon ng mga taong ito, ay siguro po sila lang po ang makakaalam. Basta ang alam po namin, nananahimik lang po kami. Kung meron pong di magandang aksyon ng aming anak, patawarin po sana nila dahil ito ay bata at musmus pa. Hindi Wala rin pang po alam kami yun eh. perfect na magulang. Hindi rin po kami perfect na magulang ng asawa ko. Dahil kami po ay kagaya din ng mga may dysfunctional family, hindi rin po kami galing sa mga buong pamilya o sa perfectong pamilya. Kaya po kami ay natututo pa lang along the way sa aming buhay. Sana po kung meron po kaming nagawa na hindi po maganda, na hindi nyo kinalulugod, patawarin nyo po kami. At sa mga tao naman po na sumusuporta sa amin, maraming salamat po, pagdasal nyo po kami. Ang gusto po naming matutunan sa pagkakataon na to ay malaman at ma-share din po ang mga hakbang kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ay nabiktima rin. Walang bata na dapat mapahamak, lalo na nagbayad ka pa sa mall para lang magkaroon siya ng magandang experience sa paglalaro para sa mental health niya. Para din sa mental health namin. Tapos meron pong tao na mananamantala at ayaw i-take down. Bakit po? Para sa views, para sa pera. Kaya, ayan po ang mga dahilan. Hindi ko po maintindihan kung bakit kami pa po ang dapat mag-reach out sa kanila. Ganun pong anak namin ang ginagamit nila para makagain ng monetary reward for views, for content. Ano po ang motibo at intensyon nilang mag-asawa para po dun sa kanilang pagpo-post? Yan po ang magandang tanong at Ito biruin nyo, ang bait pa ho nung magulang. Sila pa yung nangingi ng pasensya. Yung anak pa nila ay may delay, development sa kanyang paglaki, no? So bali siguro ang nangyari dito ng mga panahon na yun, itong bata siguro kinukulit na talaga sila Nico. Sige, nandun na tayo. So siguro naisipan niya na ganun nga na nangungulit nga itong batang to. Bumili siya ng ice cream at alam niya naman na lalapit yung bata. Pero kaya nga may point yung magulang bata yun, musmus yun. Anong alam nun? No, para i-video mo tapos sasabihin mo, doon ka sa nanay mo manghingi. Yung mga tigapagtanggol dyan ni Nico, lahat kayo mga tulunggis kayo. Kasi nababasa ko sa comment may mga tigapagtanggol pa Dapat lang daw sa bata para hindi daw mamihasa. Anak ng dating, ba't tama sa bata para hindi mamihasa? Mga kadabarkads. Kaya nga bata hindi niya alam yung ginagawa niya. Sasabihin niyo para hindi mamihasa, may bubuyog po. Para hindi mamihasa yung bata. Anong alam ng bata? Musmus pa yun. So puntahan natin yung puntahan natin yung ni Nico. So, wala na tayong Chanming. Ito. Nico Meneses. Parang ano ba to? Artista ba to si Nico? So, wala na. Iba na yung niya Wala na yung... parang iba yung lumalabas dito Ice cream. Wala na yung niya, guys. Wala na yung tawag dito. Wala na yung pinaka niya. Wala na yung pinaka-channel niya ata na baka nawala na yun. Baka na-report nung mga Kasi noon ako napanood yun, may mga comment dun So basahin sana natin yung comment kaso wala na. So yun lang na mga kadabarkads Para sa akin dapat lang kay Nico Meneses yun. Bro, kung mapapanood mo to, deserve mo yan. Hindi mo magiging deserve mo, pati bata. Diba? Ginawan mo ng content para lang sa ice cream? Para lang maikidila ng ice cream mo? Bakit pag dumila ba yung bata sa ice cream mo, mamatay ka? Leche ka. Totoo yan. High blood ako Puti nga mo, bait pa nung magulang Sila pa yung nangingi ng pasensya sa inyo.
O sa mga basher dyan, nung bata at nung magulang, nagsasabi na para hindi daw mamiyasa yung bata, tama lang daw na gawin yun. Ito masasabi ko sa inyo. Naku. Ay, naku. Ang hirap magmura eh. Pasalamat pa kayo, no? Ang bait ng magulang. Mo sila pa yung nangingi ng pasensya na pagpasensyahan nyo na yung anak ko dahil ito ay may delay development sa kanyang pag-iisip. Pasensya na kayo. Napakabait pa po nung magulang. Pero kayong mga basher kayo, kahit bata, hindi nyo sinasanto, no? Alam nyo, sa totoo sa inyo, ginagawa nyo yan, bandang huli, may karma na darating sa inyo. Totoo yan. Oo, totoo yan. Maniwala kayo sa akin. So kayo mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa isyung ito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Wala naman pong bayad dyan. Para sa akin, tama lang yung ginawa ng magulang na yun, na ipakulong to si Nico para hindi na rin tularan ng iba pang mga ibang mga vlogger. Kasi ibang mga vlogger basta upload lang, sige, alam nilang magbabiral, upload lang. Wala na sila iniisip, bata man, matanda man yan. So yun na, hanggang dito na lang yung video natin. Ingat mo kayo palagi and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan